Good morning Philippines and hello world, araw ng linggo, kaya tara, simba tayo. Second Sunday of Lent, ilang linggo ng Kwaresma. Ayun. Nauna na si Loveless Jr. sa tungko siya magsisimba at si nanay pinauna ko na maglakad, siya ako naglalak ng gate. OTD for the day. Ayan, black, aking black bolero at ang aking black na plastic all weather shoes. Yeah. Ay, hindi ko ba nakita yung pa ako? Hindi ko nakayon. The usual uniform accessories, uniform Sunday accessories, yung aking cross, missing, ang aking birthstone. Okay. At itong aking, paano papakita yung isa ko? Maya na. Okay. Ayun, yung yellow flowers doon. Tapos itong puting bulaklak, ano kaya yun? Meron kami nun sa Bicol, yung violet ang bulaklak. Ang ganito. Ang aking favorite fruit, magic fruit, miracle fruit. Ganda ng langit, asul. Nag-grocery na. Oh, namumulaklak na yung mangga. Mangga season na. Ay, may bunga na pala. May bunga na. Look. Mas ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Wala sa hinahayang hagit, lumansito ang rana rosemary, masisip. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Naranasan na ba ninyo na baka kayo nasa tuktok ng mundo? Ay tinatawag na top of the world experience. Kasi nakita nila si Jesus na nagbago namin. Sabi, nagiwanan na parang araw ng kanyang mukha at puting parang musilat ang kanyang damit. At bigla nakita nila sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus at sinunod pa ito na tinig ng Ama mula sa isang kanyang ulang na nagsasabi, ito ang inawalunan na lusigong kinaluludan pakinggan ni Mesya. Una, yung pakita ni Moises at Elias na kinakausap kay Jesus ay isang paglalarawan kung paano si Jesus ang katumparan at kaganapan ng mga batas na nire-representa ni Moises at ng mga propesiya ng lumang tipan na nire-representa naman ni Elias. At yung pilit na Ama ang nagbibigay konfirmasyon kay Jesus bilang anak ng Diyos. Pinilang para maging ating Mesiyas, tagapagligtas, na tulubos sa ating mga kasalanan. At dahil na sa di karaniwang karanasan ng tatlong alaga, kaya nasabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, kung gusto ba'y lumito ng kanya? Kung gusto nyo,
magkakaroon ng pagkikipol. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Ito'y isang pagpapayag ng hangarin ni Pedro na sana papahaba pa yung karanasan. Ganun pagka nasa tao ng work experience, ipinayag niya sa kanyang mga na siya ay nakatakdang magpasaan ng hira at kamatayan sa krus. Subalit, sa ikatong araw, matapos na siya ipapang sa krus at mamatay, siya ay muling mabuhay. Noong balik ito ng alagad, sila ng matinding kalungkutan. Hindi nila matanggap at hindi nila maubos ng isip na si Jesus ay dadanas ng matinding hirap at kamatayan. Kaya, ang purpose kung bakit binigyan ni Jesus ng ganitong pakitain ng tatlong alaga ay para bigyan sila ng lakas ng loob na huwag manghina ang kanilang kalooban. Na paano sinasabi, itong daraanan kong hirap at kamatayan ay pansamantala lamang. Ito'y lilipas at pagkatapos mapapantan ng matindi at malaking kagalakan sa kanyang muling pagkabuhay. So, para sa mga nag-aaral ng Biblia, ang resurrection ay isang maliit na version ng muling pagkabuhay ng Jesus. It is a mini resurrection. Kung baga sa pagkain, patikim. So, binibigyan pagbabago. Sa larangan o ng siyensya o outcome, sa mga estudyante natin, meron tinatawag na proseso na metamorphosis. Isa itong proseso na pinagdaraanan ng isang paru-paro. Saan nagsisimula ang paru-paro? Sa isang buko o sa isang Caterpillar. higa. Sa isang punto na tinatawag ng metamorphosis, para siyang pakain, nababangon ng Cocoon. isang konting home na bago. So ito ay nagbibigay sa atin ng imagination natin. Parang si Jesus, nung siya ay mamatay at inalok ng kayong dito sa kanyang hilingan. Pero akala ng walang buhay, patay, pero mula sa animoy walang buhay na nabago ay doon nilitaw ang napakagandang paru-paro. So, isang magandang simbolo ng muling pagkabuhay ng paru-paro. At yan din ang pag-araw natin sa pagiging kahilingan natin sa dulo ng ating paglalakbay sa buhay nito. Marami natin ang pinakadulo at tayo parang mga paru-paro na lilipat sa kalawatian ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Matapos natin pagdaanan ang mga pagsubok at lahi ng buhay. Kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa, huwag tayo mawawalan ng support. At hold on, huwag lang tayong susuko. Huwag tayo ng maipit sa ating Panginoon. Kaya siya ang tagapaghatid natin sa tunay nating handungan sa dulo ng ating paglalakbay
sa mamumunutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Reflection. Word for the day, kapit lang. Kapit lang. Transfiguration Sunday, pinapakita yung mangyayari, yung prophecy, kasi nandun si Moses, yung commandments, and then yung prophecy, nandun si Elias. Matutupad na yung prophecy tungkol sa ating Panginoon Jesus. So, yung patikim ng resurrection, yung transfiguration niya. So, dahil nga sa ating paglalakbay sa buhay na ito, merong hirap at hinahanga. Kumbaga, mararanasan natin ng hirap. Pero, kapit lang tayo. Dahil, sa pagdating ng araw, gaya ng ating Panginoong Jesus, napagtagumpayan niya yung kamatayan. Naghirap at nagsakit, subalit nakamtan niya ang tagumpay. Hindi siya sumuko. Ganun din nga gawin natin. Kapit lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil kagaya niya, tayo ay mapupunta rin sa kaluwalhatian. So have faith. Hold on to your faith. Ganon. Kaya nating mga Kristiyano, Katoliko, kapit lang, magtiwala. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hanggang sa huli, mapunta na tayo sa ating hahantungan, sa ating buhay na walang hanggan. Pangako niya yun ang pinangako niya noon sa ating mga at yun pa rin ang kanyang pangako, kaya ibinaba niya yung ating Panginoong Jesus. So, for God so loved the world that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Kumbaga. Then, so that's all. Teka lang. May CPR, bigla akong nataranta. May tumutugtog. So, that's it. Have faith because God loves us. Ang transfiguration ang pagbibigay sa atin ng hope na sa anumang hirap ng buhay na ating mararanasan, laging may ginhawa. Pag may hirap, may ginhawa, di ba? Kapit lang, have faith. Kasi hindi tayo pababayaan ang ating Panginoon. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.